Ipagpapatuloy ng muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Nakalatag naman ang mga inaasahang tatalakayin ngayong araw, kasamang umano'y maling coordinates ng flood control projects na ibinigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kontrobersyal na Cabral Files. Ang update niya sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Yes, Luisa. Angelique, umarangkada na nga ang unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong 2026 hinggil sa flood control project. Dumalo naman ang ilang mga sinabtina ng Senado, kabilang na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umuwi kahapon sa Pilipinas. Dahil dito, isa sa pinaka-inaabangan ngayon ay kung aaminin ba ni Bonoan sa committee hearing ang aligasyong binabato sa kanya na sinadya umano niyang magsumite ng maling grid coordinates ng flood control project. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nagsabi na gusto raw iluhod mismo ni Bonoan ang investigasyon kaya nagsumite ito ng maling coordinates. Bagamat hindi nagbigay ng panayam sa media kanina si Bonoan, dumating siya na nakangiti at kumamay pa sa mga opisyal ng Department of Justice, pati na rin sa state witness na si Henry Alcantara. Matatandaan, nagpa-extend si Bonoan sa US hanggang February 15 pero kahapon ng umaga, bumalik ito ng Pilipinas mag-isa mula sa Taipei sakay ng China Airlines C-1070. Posibleng dahil ito sa sabina ng Senado na pinirmahan ni Senate President Soto noong Biyernes. Bukod naman kay Bonoan, dumating din ang iba pang mga sinabina ng Senado, kabilang na si dating Yusek Trijiv Olivar. Nauna nang sinabi ni Senator Lacson na kung hindi dadalo, pwede silang ipa-contempt order at ipa-aresto. Samantala, present din ngayong araw si Representative Leandro Leviste sa Blue Ribbon para talakayin naman ang hawak umano niyang Cabral File. Ayon kay Senator Lacson, kailangang busisiin ng komite ang mga dokumento dahil kailangang malaman kung ang isang mambabatas ay may wishlist o allocables kung ano ang motibo sa likod nito. Kung nais nila ay magkaroon ng komisyon, malinaw na ito ay attempted o planned robbery. Hindi umano dapat mangialam ang mga kongresista o senador sa paglista ng mga proyekto sa National Expenditure Program. Inaasahan namang uupo din si DPWH Secretary Vince Sison at nandito na nga ngayon si Henry Alcantara, pati na rin si Roberto Bernardo na lumusot bilang witness. Nandito rin si Bryce Hernandez at inaasahang darating din si Curly Vizcaya. Samantala, Angelique, kanina bago naman magsimula ang hearing ay nagkaroon tayo ng maikling panayam sa Department of Justice kay Secretary Dida at pati na rin kay Prosecutor General Richard Patulyon. At sinabi nila na nagsumiti na sila ng request sa Senado para ilipat yung kustodiya ni Henry Alcantara sa kanila. Pero sa ngayon ay hindi pa sumasagot ang Senado dahil nga dito pa rin nakakulong ngayon si Henry Alcantara sa Senado matapos siyang makontempt order nitong mga nagdaang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.